Muling kinatigan ng Court of Appeal ng Timor-Leste ang extradition request ng Philippines para kay dating Congressman Arnie Teves pagkatapos ang ginawang retrial ng korte. Sakali naman na maaari pang umapela ang kampo ni Teves, ay tiwala ang DOJ na hindi na magbabago ang desisyon ng korte. Si Margot Gonzalez magbabalita. Tapos na ang retrial ng Korte ng Timor-Leste sa extradition request ng gobyerno ng Pilipinas para kay dating Congressman Arnie Teves. Muling kinatigan ng Korte ang hiling ng Pilipinas na mapauwi ang dating kongresista, pati yan sa kopya ng desisyon ng Court of Appeal ng Timor. Matatanda na sa pinakaunang pagdinig, pinabura ng Timor-Leste Court ang extradition para kay Teves. Pero naghain ng pagtutol dito ang kampo ni Teves at sinabing may mali sa procedure ng trial dahil sa bilang ng mga wes na humawak sa extradition case. Ang procedural objections ng kampo ni Teves tinanggap ng korte at binuksan muli ang pagdinig kung saan nga muling kinatigan ang hiling ng gobyerno. Ang DOJ spokesperson Asik Mika Clavano, inaasahan na nila ang paborableng desisyon na ito ng korte pagkatapos ng retrial. We're very happy and we welcome the decision of the Timor-Leste Court who again decided in our favor and granted the extradition of former Congressman Arnie Teves. The decision was not unexpected. It was something that we were looking forward to dahil alam naman ho natin na yung unang desisyon was very well written already. Yun nga lang, kinontest ho yung ilang procedural matters. No? Kaya halos parehas naman po yung naging desisyon. Ayon kay Clavano, naghihintay pa sila sa korte ngayon para sa susunod na proseso. Kabilang narito ay kung maaari pang umapela si Teves para mabaliktad ang desisyon ng korte. Dahil dito, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan talaga maibabalik sa bansa ang dating kongresista. Ito po ay isang retrial. Kumbaga, na ang desisyon po ng Timor-Leste Court of Appeals ay null and void po yung unang trial ho ni Ginoong Teves. Kaya ito po ay parang unang pagkakataon ulit. So, yung lahat po ng proseso, lahat po ng right of appeal ay nandito ulit ngayon. So, after this decision, kumbaga first decision ho ito, then they have the right to appeal, supposedly. Kaya we are coordinating with our counterparts in Timor-Leste to make sure that we are following the right process. Kasi ang gusto natin mangyari ay wala na po silang masabi dito sa proseso na ito at sinunod ho natin lahat po ng hakbang para mauwi si Ginoong Teves. Pero kahit daw makakapag-apela pa si Teves, kumpiyansa ng DOJ na hindi na magbabago ang desisyon ng Court of Appeal ng Timor-Leste dahil sa dalawang pagdinig na ang isinagawa ng korte ay kinatigan pa rin daw ng korte ang pagpapauwi sa dating kongresista. Samantala, nasa Indonesia ngayon ang team ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs para sa pag-uusap kasama ang Indonesian government hinggil sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Biyernes ng umaga ay kinumpirma ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na naroon ito ngayon sa Indonesia. Una nang sinabi ni Vasquez na maaring magkaroon ng diskusyon kung maibibigay na kondisyon ang Indonesian government para sa pagpapauwi kay Veloso sa Pilipinas. Sa face-to-face meeting nito kasama si Minister Yusril Isa Mahendra, tiniyak ng pamahalaan na handa silang pumasok sa anumang arrangement sa Indonesia. We are ready, willing, and able to enter into any arrangement that could facilitate the soonest possible transfer of Mary Jane Veloso to Philippine authorities under the terms that will be informed to us by the Indonesian authorities. Sagaling namang tuluyang makakauwi ng Pilipinas si Veloso ay nasa diskresyon na raw ng Pangulo kung bibigyan ito ng executive clemency. Si Mary Jane Veloso ay lagpas 10 taon ang nakakulong sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. For reasons that are also stated there, humanitarian reasons, and any other justification that could justify yung exercise of mercy towards a certain persons deprived of liberty. Sa bagong panayam naman kay Clavano, sinabi nitong opisyal ng makakauwi sa Pilipinas si Veloso. We are happy to announce and we had just received the report from our DOJ team in Indonesia that the agreement, the practical agreements between the Indonesian government, specifically the Minister for Human Rights, Corrections and Immigration, and the DOJ of the Philippines has signed the practical agreements for the official transfer of Mary Jane Veloso back to the Philippines. As to the contents and substance of the practical agreements, we will wait for the President to inform us of the contents and substance of the practical agreements. So, yun lang po, we would like to announce na officially Mary Jane Veloso is coming home. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez,
SMNI News.